So, meron na namang bago si Honor ngayon. And this time, eto guys, mukhang iPhone. This is the Honor X5C Plus. Haba ng pangalan. Nabili ko lang to sa halagang 5,000 pesos. Pero ngayon, medyo nagmahal na siya ng konti. Sa presyong ganon, meron na siyang 4128 with 5,260 mAh of battery na kiniklaim nila na 3 days daw na baterya. Ha? Pwede ba yun? I don't know. Tapos, meron din po siyang 50MP na ultra clear camera, which is tinest ko talaga ng mabuti para makita ninyo kung ano nga ba talaga yung itsura kapag nagpicture na. Ngayon, marami tayong pag-uusapan dito. Gaming, display, and overall, kung sulit nga ba talaga siya sa halagang 5,000 to 6,000 pesos. So, kung nagbabalak ka ng bumili nito, well, definitely watch this first. Yung bagong cellphone, parang girlfriend lang yan. Stock mo muna bago kayo bumili. Pwede pala yun. Kaya naman tara, simulan natin to in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JD TV. Now, before tayo mag-proceed, I just want you to know na meron tayong monthly giveaway. So, kung gusto nyo ipamigay natin to ngayong April, just comment down below. Now, just look at that. Ito na nga yung box ng X5C Plus. Haba talaga ng pangalan. And kapag inangat natin to, eto na siya kaagad. Medyo cheap, diba? Usually, kapag tinanggal to, meron pang cover dito. Pero eto guys, wala na. Cellphone na kaagad. At eto na nga. Oh my God. Just look at that. Diba? Maganda. Pero mamaya na yan. Dito, sa ibaba, meron tayong mini box. Nakakabit sa gilid yung kanyang SIM ejector pin. Napaka-weird. And kapag inopen naman, meron tayong isang paperwork. Tapos, andito na yung kanyang jelly case, which is clear. After naman yan, dito guys, sa may ibaba, nakalagay yung kanyang USB A to Type-C na cable. And lastly, yung kanyang 15 watts charging brick. So far, kompletong-kompleto na etong si Honor X5C Plus. Pagdating sa kanyang box, dahil nga, andito na lahat ng kailangan mo. Hindi katulad ng iba dyan. Kulang-kulang. So, eto na nga guys, si Honor X5C Plus sa color na Mature Silver. Meron kayo pa iba't ibang colors like yung black and ocean cyan. Pero kung ako kayo, dapat eto na lang. Dahil nga, nagmumukha talaga siyang mas premium kapag dito sa color na to. While yung ocean cyan, kapag nakita mo yon, hindi mo mapagkakamalan na mamahalin. Dahil nga minsan lang gumamit ng ganong color yung mamahaling smartphone. While this one, gamit na gamit to guys. Napakaraming premium smartphones yung gumagamit ng ganitong kulay. Now, pagdating naman dito sa kanyang build quality, eto ay mayroong plastic back, plastic frame, and glass front. Ngayon, alam naman natin kapag Honor, known na known talaga sila na matibay. Pwedeng basain, pwedeng ilublob, pwedeng padaanan ng sasakyan. Pero, hindi lahat. Yun yung mamamahaling smartphone nila. But this one right here, wala pong ganun. Even drop resistance or IP rating, wala rin po yan dito kay Honor X5C Plus. So, kapag nasa isip nyo na bibili na lang ng murang Honor dahil nga matibay, well, not in this case. Hindi ginawa etong phone na to para pwede nyong ibalibag. Pero gagawin natin. Nakakatakot. Baliw. Kaya naman guys, always remember, ito ay hindi pwedeng basain and ibalibag. Dito naman sa kanyang mga buttons and ports, sa ibaba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is nagsusupport ng 2 SIM card plus 1 SD card. And sa top naman, merong nakalagay dito na secondary microphone. So in this phone, mas better na yung audio nyo kapag nagre-record kayo or nagvi-video. Especially when comparing this with the other smartphone na meron lamang single microphone at this price point. Maraming ganun. Now, taking a look at the back, eto guys ay merong tatlong bilog and yung nasa itaas is yung kanyang 50MP main camera, yung nasa ibaba naman is yung kanyang auxiliary lens, and yung nasa gilid naman is yung kanyang LED flash. So, lahat ng nandito guys ay merong purpose. Hindi katulad ng iba. Design lang talaga. Tapos, yung kanyang likod naman dito is gustong-gusto ko talaga because meron na po siyang matte finish. This means na yung mga fingerprints and smudges, kapag basa palagi yung mga kamay nyo, hindi mo na makikita or malinis pa rin po siya kahit na hindi kayo gumamit ng case. Napakaganda nun, especially at this price point. Ngayon, dito naman sa kanyang mga buttons, matibay po siya, hindi po siya parang madaling tanggalin, di ba? Yung pagka-drop mo, tanggal ka agad. Hindi ganon. In short, when it comes to the build quality of this phone, maganda po siya, premium looking, and kompleto naman so far. And pagdating sa kanyang muka, madadala ka na talaga. Pero always remember, medyo talo po to compare sa mga other brands at this
this price point na nag-o-offer na ng drop resistance, tapos meron pang IP rating or yung kontra pagdating sa dust and water. Talo pa rin po to dahil nga yung mga ibang brands at this price point ay nag-o-offer na ng drop resistance o di ka naman water resistance. Well, this one, wala talagang ganun. Now, let's talk about the display of this phone. So, eto guys ay mayroong 6.74-inch TFT display with 720p HD+ resolution and 90Hz refresh rate. Pagdating man sa kanyang brightness, it can only go up to 450 nits peak brightness. So, medyo mahina po siya. Ngayon, pagdating naman sa kanyang TFT display, para sa akin guys, yung IPS and TFT pagdating sa mga murang smartphone is just halos the same. IPS is supposed to be better pagdating sa colors, brightness, and viewing angle. Pero, looking at this device, I think maganda naman yung TFT display na nandito. So, kapag merong magsasabi na mas pangit dapat yung TFT compared sa IPS ng ibang mga brands at this price point, well, guys, nakita ko naman, meron naman akong mga mata dito. Hindi lang naman sa specs lahat, pero kung ano yung naging experience ko. Siguro, pagdating lang talaga sa viewing angle, medyo nagkakatalaw yung IPS and TFT. Pero with this one, comparing it with the other cheap phones, halos parehas lang talaga. Ngayon, when it comes to the speed naman of this phone, 90Hz lang po siya, but fast naman and smooth when it comes to daily use. Like yung pagpe-Facebook, YouTube, TikTok, mga ganun, mabilis naman mag-response yung display na tong phone na to. So, smooth po siya so far. Ang medyo hindi ko lang trip masyado dito is that hindi pa rin po siya punch hole display and dagdag pa natin na napakakapal ng kanyang bezels, especially at the bottom part. Ngayon, kapag bibilhin mo to ng around 7K sa physical store, medyo lugi ka doon. Pero kapag nabili mo lang to ng 5,000 katulad ko sa online store, medyo okay na siya or decent na para sa presyong nabili ko. So far, yun lang naman with this phone. Maganda na rin po siya when it comes to watching movies and videos. Medyo kukulangin ka lang talaga kapag gagamitin mo to pang ride outdoor. Dahil nga sa mga riders natin dyan, especially in this coming summer, medyo mahirapan talaga kayo dito guys. Medyo mababa yung 450 nits na brightness, especially under the sun. Baka hindi nyo na to makita. Now, let's talk about the performance of this phone. So, unang-una, ito ay nag-run na ng Android 15 with Magic OS 9, which is for me, okay naman. Like, pagdating sa kanyang homepage, control center, I think malinis naman yung software na nandito sa phone na to. Especially for this price, okay na. Ngayon, pagdating man sa kanyang processor, ito guys ay merong MediaTek Helio G81 with octa-core CPU up to 2 GHz and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Ngayon, medyo used na talaga etong processor nito. Marami nang gumagamit nito and marami na yung medyo naglalag dahil nga matagal na to. Pero with this one, I think okay pa rin naman siya as of now. Specifically dito sa phone na to. Sa Antutu benchmark, nakakuha tayo dito ng 338,000 and so far at this point, for the price of 5,000 pesos, like I've said, yun yung presyo na nabili ko to. Decent na rin po siya. Hindi po siya ganun kahina and hindi rin po siya malakas. Tinest ko naman to sa iba't ibang games like Mobile Legends, Honor of Kings, and Call of Duty. Dito sa Mobile Legends, eto guys ay merong Ultra Graphics with high frame rate. Unang-una, pagka-open pa lang dito sa Mobile Legends, medyo makakaramdam ka na talaga ng mga lag or loading. Pero kapag nakapaglaro ka na, like pagdating sa gaming mismo, okay naman yung naging experience ko using this phone. Playable na and mag-enjoy ka na dito sa Mobile Legends. Especially kung hindi ka naman talaga palaging nag-grind. Like casual gamer lang. Hindi ko to recommended para sa mga pure gamers out there, pero sa mga taong paminsan-minsan lang maglaro, okay na to guys, pang Mobile Legends. Ngayon, sa Honor of Kings naman, parehas lang po sila ng settings sa Mobile Legends. Meron po siyang Ultra Graphics with high FPS and so far, playable na playable. Konting lags and frame drops lang, especially kapag bagong open pa yung game. Pero pagkatagalan guys, nagiging smooth naman yung performance dito kay Honor X5C Plus. Ngayon, sa Call of Duty naman, medyo surprising to guys. Dahil nga nakakuha na siya dito ng medium graphics with max frame rate. Yes, max frame rate. But yes, pagdating man sa mismong gaming, okay naman yung naging experience ko. Nakakapatay tayo ng maraming kalaban dito and also, nag-enjoy na rin ako using this phone sa Call of Duty. Now, again, hindi ko to recommended para sa mga palagi talagang naglaro. It's because medyo madali po siyang uminit. Walang masyadong cooling system to or mga things na makakatulong sa inyong gaming dahil nga hindi naman talaga to gaming device. Hindi siya made for gaming and even pagdating sa kanyang processor, sakto lang po siya. Hindi po siya mabilis. So, sa mga paminsan-minsan lang maglaro, palagi lang nagpa-Facebook or yung mga taong meron ng mga trabaho tapos wala lang time para sa mga ganun, okay na to guys. Kung i-gift mo lang to para sa inyong mga parents or sa mga batang kapatid nyo, okay na to guys. Hindi na sila magre-reklamo dito. Hindi naman to sobrang slow pero hindi rin po siya mabilis. Now, let's talk about the battery of this phone. Isa to sa mga nagustuhan ko sa mga Honor na smartphones dahil nga napakakunat ng kanilang mga battery guys. Even though hindi masyadong malaki. Katulad na lamang nito. Ito ay merong 5,260 mAh of battery pero sinasabi nilang naglalag
maglast daw to ng up to 3 days. But based on my test, around 2 days lang. Huwag nyo nang pasobraan. Ngayon, pagdating naman sa kanyang charging, eto guys ay nagsusupport only ng 15 watts which is common nowadays. Maraming mga murang smartphone, ganito lang talaga yung charging. And tinest ko naman siya from 0 to 100% and umabot siya ng around 2 hours para sa ganong test which is, I guess, okay na rin for its price. Hindi siya mabilis pero hindi rin siya mabagal. Additional info na lang guys, pero meron pa iba't ibang mga brands na nagbibigay lamang ng 10 watts which is mas mabagal pa, di ba? Now, dito naman tayo sa kanyang camera. Eto guys, I think is a camera-centered smartphone ng budget. Alam naman natin na meron talaga mga target market yung mga smartphone brands. And si Honor guys is isa sa mga nagpapasikat pagdating sa kanilang mga camera. Especially sa kanilang mga mura. Sinasabi nila na maganda yung camera nito, bilhin nyo na to, di ba? Mga ganun. And with this one, eto guys, meron ng 50MP main camera and 5MP selfie camera. And today, makikita na ninyo kung maganda nga ba talaga to. As you can see dito sa mga nakuha kong photos using the back camera, okay na ako dito guys. Maganda yung kanyang color reproduction, sharp yung kanyang result, tapos maganda rin yung kanyang pag-focus. So when it comes to taking a picture sa mga tao, like yung sarili nyo, jowa nyo, mga ganun, okay na yung kanyang back camera guys. Especially kapag meron kayong decent lighting, like yung nasa outdoor kayo, or maliwanag lang talaga sa mga kwarto nyo, okay na yung back camera netong phone na to. Ngayon, dito naman sa kanyang selfie, medyo nag-downgrade talaga. Like, malaking downgrade. From 50MP, binawasan ng 0, naging 5MP na lang. And with this one guys, kulang talaga pagdating sa kanyang sharpness. Napaka-smooth na ng result. Hindi rin po siya ganun ka-accurate when it comes to colors. So, kung mahilig talaga kayo mag-selfie, tapos gusto nyo talagang bilhin itong phone na to, gamitin nyo na lang yung kanyang back camera. Mandali lang naman. Parang ganito lang. Oh, di ba? Easy lang yan guys. Kailangan nyo lang mag-practice. In that way, makukuha nyo yung best looking photo nyo using the back camera of this phone. Now, dito naman sa kanyang mismong camera app, medyo okay lang yung kanyang mga options dito. Meron kayong portrait, video, and high res. Wala nang iba. So far, medyo kulang ah. Bakit ganito, Honor? Try naman natin yung kanyang video. Eto guys, ay makakaabot lamang ng 1080p at 30fps sa kanyang back camera and front camera at the same time. So, okay na rin. So, eto na nga guys, yung back camera using the Honor X5C Plus. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. And eto naman, yung selfie video niya. Medyo madilim. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. So far guys, ganun pa rin yung masasabi ko pagdating dito sa kanyang video quality. Mas maganda pa rin ng sobra yung kanyang back camera. So, kung vlogger kayo or nagbabala kayong maging vlogger, gamitin nyo na lang yung kanyang likod na camera. Huwag nyo nang asahan yung kanyang selfie camera guys. Mababa yung quality, resolution, tapos hindi rin accurate yung kanyang color production. Well, the back camera is good. Mas maganda to sa karamihan ng iba't ibang mga 5,000 to 6,000 pesos na smartphone. So, all in all, back camera, around 8 out of 10. Pero yung kanyang selfie camera, nasa 3 or 4 out of 10. Now, overall, recommended ko ba etong si X5C Plus for you? Well, it depends. Kung gusto mo na isang smartphone na premium looking tingnan, okay na yung back camera, matagal din malobat, tapos decent na when it comes to the display and processor. Dagdag pa natin na meron na siyang 4GB of RAM with 128GB of storage. Kung mabibili nyo to sa halagang 5,000 pesos to 5,500 pesos, okay na to guys. Pero, wait, kapag 6,000 to 7,000 pesos naman, medyo madami na tong kompetensya guys. So, hinahinay lang. 5,000 pesos to 5,500, okay na. Kapag more, wait ka na lang muna. Magsisale din yan. Kaya naman, maglalagay na lang ako ng link down below para kapag nag-sale, meron pa kayong additional voucher from YouTube. Mas maganda yon, mas mura, and mas magiging sulit talaga yung pagbili nyo. Ngayon, kung wala ka namang pambili, well, definitely just subscribe and also keep watching our videos dahil nga meron tayong monthly phone giveaway. So, ipapamigay man natin to? Comment down below. So that's it. I'm JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.